Nakakasuklam ang pagiging sunod-sunuran ngang mga Pilipinong yan. May sakit ba sila sa likaya tango ng tango? O sadyang ganyan kababa ang pagtingin nila sa sarili na akala nila'y maayos ang pahingi ng tawat ang lahat. Ang isang maliit na kayumangging unggoy na tulad mo ay nararapat lang sa cargo hold. Ang kuwentong ito ay nagsimula sa isang insidente sa isang international flight mula Los Angeles International Airport patungong Maynila kung saan isang 12 taong gulang na batang Pilipino. Hawak ang pinakaasam-asam na first class ticket bilang gantimpala mula sa kanyang lolo, ay sinampal sa mukha sinabunutan at kinalatkat pababa ang isang Amerikanang flight attendant. Maging ang kagandahang asal at kultura ng Pilipinas ay lubusang inalipusta. Kahit na may hawak siyang lehitimong tiket at puno ang pananabik na may pagmalaki ang kanyang sarili sa kanyang lolo sa pamamagitan ng isang marangal na kilos, siya ay sinalubong ng walang katwirang karahasan. Ang kagandahang asal na pinahahalagahan ng mga Pilipino ay tinawag na simbolo ng pagiging alipin at kahinaan, habang ang ibang mga pasahero ay nagbibigay sa kanya nga malamig na tingin, iniisip na dahil sa isang batang Asyano, ay naantala ang kanilang pag-alis. Tiniis nga'y bata ang kahihiyan ng walang anumang salita. Ngunit ang pangyayaring ito ang naging mitsaang isang email na magiging dahilan upang masangkot ang buong airline at maging ang buong internasyonal na komunidad sa isang malaking iskandalo. Nang malaman ang tunay, napakataong nga, mapakumbabang bata na hindi kumibo ang kapalaran ng mayabang na flight attendant at ng buong airline ay tuluyang guguho. Ano ang mararamdaman mo sa kabayaran ng pagduraksa, dangal ng isang Pilipino at kung saan na ba tunay na nananahan ang tunay na lakas? Pasado 2:00 ng hapon sa International Terminal ng Los Angeles International Airport, ang pinakaabalang oras sa buong araw. Ang matinding sikat ng araw ngang California ay tumatagos sa malalaking salamin ng bintana na lumilihangang mahahabang anino sa sahig. Sa harap ng boarding gate, isang mahabang pilang ng pasahero ang naghihintay sa kanilang flight patungong Maynila. May mga taong hila-hila ang kanilang mga mamahaling maleta, mga bihis sa kanilang business suite at mga turista. Salin na para lamang sa first class, nakapila ang mapasaherong halatang mayayaman. Sa pinakahulihan ng pilang iyon ay tahimik na nakatayo ang isang batang Pilipino. Siya si Angelo Reyes, 2 anyos, may taas na 145 cm, payat at maliit para sa kanyang edad. Ang kanyang muha ay puno pa ngang inosenteng kabataan. Ang kanyang suot ay isang simpleng hoodie at kupas na cargo pants. Ang kanyang sapatos ay luma at gasgas na. Sa kanyang likod, isang maliit na sports bag na mukhang 10 taon nang ginagamit. Ang kanyang anyo ay malayong-malayo sa mamahaling kasuotan ng mga pasaherong nakapaligid sa kanya, habang nakapila marahan niyang hinawakan ang first class ticket sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay pinahalong kaba at tuwa. Ang totoo, si Angelo ay pauwi ngang Pilipinas dahil sa malubhang kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit ang first class ticket na ito ay may espesyal na kahulugan. Si Angelo ay isang exchange student sa isang middle school sa Amerika at palagi siyang nangguguna sa klase. Ngayong semestre muli siyang nakamit ng pinakamataas na karangalan. Bilang gantimpala, ipinadala ngang kanyang lolo ang first class ticket na ito. Sa kanilang pag-usap sa telepono, sinabing kanyang lolo, "Angelo, apo, alamin mo kung ano ang tunay na serbisyo. At sumakay ka sa eroplanong iyan na may dangal bilang isang Pilipino." Ang salitang iyon ay malalim na nakatatak sa puso ni Angelo. Gagawin kong may pagmamalaki ako ni lolo. Kikilos ako ng may tamang, asal mahinahon at may dignidad. Dahil iyon ang dangal ng isang Pilipino. Para kay Angelo, ang kanyang lolo ay higit pa sa isang ama. Mula pagkabata, marami na siyang itinuro sa kanya. Apo, ang lakas ng isang Pilipino ay nasa kakayahang mapanatili ang dangal kahit sa gitna ng matinding kahihiyan.
Kahit bastos ang kaharap mo, huwag kang maging bastos. Iyan ang dangal ngang Pilipino. Ang masalita ang kanyang lolo, ang nagsisilbing gabay ni Angelo, dahan-dahang umuusat ang pila. Hawak ni Angelo ang kanyang first class ticket naghihintay sa kanyang pagkakataon. Ngunit ang kanyang simpleng pananamit ay nagsimulang makuha ang atensyon ng ibang pasahero. First class, ba talaga ang batang yan muha siyang pasahero nga economy, di ba ang mabulungan ay umabot sa pandinig ni Angelo? Hindi niya ito pinansin at nanatiling nakatingin sa unahan. Dumating ang pagkakataon ni Angelo. Sa harap ng boarding gate ay nakatayo ang isang Amerikanang babae. Sa kanyang name tag nakasulat ang pangalang Jessica Harrison. Si Jessica, 38 taong gulang, ay may mataas na pagkakatalisa, kanyang buhok na kulay ginto at makapal ang makeup. Ang kanyang mata ay may malamig na tingin na parang laging minamalit ang iba. Uminto si Angelo sa harap ni Jessica at magalang na tumango. Ito ay natural na pagpapakitang respeto para sa isang Pilipino. Ngunit sa sandaling iyon kumunot ang mukha ni Jessica. Tango ng tango panggagaya ni Jessica sa kilos ni Angelo habang pilit na ibinabaluktot ang kanyang baywang. Naktawanan ang maputing pasahero sa paligid. Nakakainis tingnan. May sakit ka ba sa likaya? Kusa kang gumagalaw. Ang masalita ni Jessica ay walang awang tumama kay Angelo. Bahagyang nangini ang kamay ni Angelo. Ngunit hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Excuse me po. Ito po ang tiket ko. Magalang na sinabi ni Angelo sa Ingles habang inaabot ang kanyang tiket. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Jessica ang tiket. O baka naman akala mo kapa humingi kang tawad. Ayos na ang lahat? Ganyan-ganyan? Ang pag-isip ng mga alipin. Ang pagkasunod-sunuran ng mga taga-silangan. Sinasadya ni Jessica na lakasan ang kanyang boses para marinig ng lahat. Muling inabot ni Angelo ang tiket. Ito po ang aking first class ticket. Pwede po bang pakicheck ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw. Ngunit iwinaksi ni Jessica ang kamay ni Angelo. Hoy bata, mali ang pila mo. Dun ang economy. Sabi niya sabay turo sa likuran. Hindi po. Pasahero po akong first class. Mahinahong sagot ni Angelo. Ngunit hindi nakbago ang ugali ni Jessica. Isang batang Pilipino sa first class, sigurado para lang ng magulang mo yan para makpasarap sa buhay. Masamang impluensya sa edukasyon. Sa mga salitang iyon, muling naktawanan ang mga pasahero. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Angelo sa kanyang puso. Ngunit naalala niya ang nasalitangang kanyang lolo. Kahit sa anong kahihiyan panatilihin ang dangal. Huminga ng malalim si Angelo, at muli magalang niyang inabot ang tiket. Paumanhin po ngunit ito po ang aking lehitimong tiket. Paki-check na lang po. Ang kanyang kilos ay nananatiling magalang at mahinahon. Nainis na kinuha ni Jessica ang tiket. At sa sandaling makita niya, ito saglit na natigilan ang kanyang mukha. Totongang first class ticket ito. At binili pa sa regular na presyo. Ngunit ayaw itong aminin ni Jessica. Nag-ismit siya at ibinato pabalik ang tiket kay Angelo. First class ka nga pala. Para rin naman neng magulang mo yan, di ba halatang halata ang inggit sa kanyang nga salita. Pinulot ni Angelo ang tiket. At walang imik na naglakad patungo sa pasilyo ng eroplano. Ngunit sa sandaling iyon biglang hinawakan ni Jessica ang braso ni Angelo. Sandali. Ang kanyang boses ay malamig at mapagmataas. Nang lumingon si Angelo nakita niya ang matatalim na tingin ni Jessica. Gantimpala po ito mula sa lolo ko unang beses ko pong mag-first class sinubukan ipaliwanag ni Angelo. Ngunit tumawa lang si Jessica. Gantimpala ano namang nagawa ng isang batang tulad mo sigurado nandaya ka lang sa exam o kaya nagbayad ang magulang mo sa eskwelahan. Sa salitang iyon halos mamuo na ang luha sa mga mata ni Angelo, ngunit hindi siya umiyak. Tahimik lang niyang tinitigan ang nga mata ni Jessica. Sa kanyang nga mata may lungkot at isa pang kakaibang damdamin. Ito ay ang liwanag ng isang desisyon.
Binitawan ni Jessica ang braso ni Angelo. Umalis ka na. Pero siguraduhin mong hindi mo abalahin ang matotong customer sa paligid mo. Walang imik na tumango si Angelo. At nagsimula siyang maglakad sa pasilyo papasok ng eroplano. Ang kanyang likod ay mukhang maliit at marupok. Ngunit ang kanyang mahakbang ay tiyak at matatak. Pagpasok sa loop bumungat sa kanya ang marangyang espasyong first class. Mga upuang parang pribadong silit modernong entertainment system at eleganteng interior. Nakita ni Angelo ang kanyang upuan. Isang upuan sa tabing bintana. Nang akma niyang ilalagay ang kanyang bag sa overhead compartment muli niyang narinig ang boses ni Jessica. Aba kaya mo bang ilagay mag-isa ang bagahe mo, gusto mo tulungan kita? Ang kanyang boses ay tila mabait sa pandinig ngunit halatang may kasamang pang-inis. Okay lang po. Salamat po, magalang na sagot ni Angelo. At siya na mismo ang naglagay ngang kanyang bag sa lalayan. Nang maupo siya tumingin si Angelo sa labas ng bintana. Ang asul na langit, mga puting ulap at sa malayo ang tanawin ng Los Angeles. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ito pinabayaang tumulo. Lolo, maghintay po kayo. Uwi po ako. At uwi ako nang may dangal na may pagmamalaki ninyo. Iyon ang panatan ni Angelo sa kanyang sarili. Di nagtagal na simula nang pumasok ang iba pang nga pasahero. Sunod-sunod na umupo sa first class ang nga mayayamang puting pasahero. Sa tabi ni Angelo isang matandang babaeng puti na nasa edad 60 ang umupo. Nakasuot siya ng mamahaling damit at alahas. Sinulyapan ng matandang babay si Angelo at bahagyang kumunot ang kanyang no. Halatang naramdaman niyang may mali sa pananamit ni Angelo. Ngunit hindi siya nagsalita. Lumayo lang siya nang bahagya inilapit ang kanyang katawan sa bintana. Napansin ito ni Angelo ngunit hindi siya umimik. Nang makapasok na ang lahat ng pasahero, isinara na ang pinto. Isang anunsyo ang umaling-awngaw. Mga ginang at ginu, salamat po sa pagpili sa aming airline. Iginagalang po namin ang pagkakaiba-iba at nangangako kaming makbibigay ng pinakamahusay na serbisyo sa lahat ng aming nga customer. Nang marinig iyon ni Angelo, napangiti siya ng mapait. Iginagalang ang pagkakaiba-iba pinakamahusay na serbisyo, ano ang tawag sa trato sa kanya kanina, ngunit hindi nagsalita si Angelo. Tahimik lang niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At inisip ang mukhang kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Gusto na niyang makita ang kanyang lolo sa lalong madaling panahon. Iyon na lamang ang nagpapatatak sa puso ni Angelo. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Umakyat ito sa himpapawid. Unti-unting lumilit ang tanawin ng Los Angeles. Habang nakatingin sa labas ng bintana muling, nangako si Angelo sa kanyang sarili, susundin ko ang turo ni lolo. Kahit anong kahihiyan ang danasin ko, hindi ko iwawala ang aking dangal. Dahil iyon ang dangal ng isang Pilipino. Ngunit hindi pa alam ni Angelo na sa loob ng eroplanong ito mas matindi pang kawalang katarungan ang naghihintay sa kanya. At ang kawalang katarungang iyon ang magiging daan sa isang malaking pagbabago. Nang maging stable na ang lipad, ng eroplano nawala na ang seatbelt sign. Ang mga pasahero ay nag-relax, nagbabasa, nanonood ng pelikula o natutulog. Kinuha ni Angelo mula sa kanyang sports bag ang isang libro. Ito ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Isang obra maestra na nakasulat sa Filipino. Mahilig magbasa si Angelo. Ang lalim ngang damdamin ng tao, ang kabutihan at ang pag-asa, lahat ng ito ay isinalaysay sa napakagandang wikang Filipino. Binuklat ni Angelo ang libro at nagsimulang magbasa ng tahimik. Ngunit sa sandaling iyon tumayo si Jessica sa harap ngang upuan ni Angelo, librong Tagalog. Halata ang pangungutya sa kanyang boses, nag-angat ng tingin si Angelo. Opo, literatura po ngang Pilipinas. Hindi ka ba marunong magbasa ng Ingles? Walang awang sabi ni Jessica. Kaya hindi umunlad ang mga Pilipino sa internasyonal na komunidad, mahinahong sumagot si Angelo. Nakakabasa rin po akong mga librong Ingles, pero ngayon po mas gusto kong magbasang librong Filipino.
Ang kanyang sagot ay mahinahon at magalang. Ngunit hindi nasiyahan si Jessica. Jose Rizal sino, yan walang nakakakilala, sama manunulat na Pilipino, sa buong mundo. Nasaktan ang puso ni Angelo, sama salitang iyon. Ang Noli Me Tangere ay isang yaman ng panitikang Pilipino. Ang akdang ito ay minamahal na marami dahil sa malalim na pananaw at magandang pagsusulat. At ngayon ay binabastos ito ng ganito. Ngunit pinanatili ni Angelo ang kanyang kahinahunan. Si Jose Rizal po ay isang henyo sa panitikang Pilipino. Ang kanyang maagda ay malalim na naglalarawan sa puso ang tao. Ang boses ni Angelo ay mahinahon ngunit puno ang paninindigan. Ngunit tumawa lang si Jessica. Aba, sumasagot ka pa, ang yabang mo. At umalis na si Jessica. Muling ibinalik ni Angelo ang kanyang tingin sa libro. Ngunit hindi na niya maintindihan ang ngasalita. Sa kanyang isip inulit-ulit niya ang ngasalita ang kanyang lolo. Kahit sa anong kahihiyan, panatilihin ang dangal. Iyan ang dangal ng isang Pilipino. Huminga ng malalim si Angelo at pinakalma ang kanyang sarili. Mahaba pa ang biyahe. Nakpasya si Angelo na magtiis ng tahimik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso isang maliit na apoy ang nagsisimulang mag-alap. Hindi ito galit. Ito ay apoy ngang isang desisyon. Lolo, hindi po ako magpapatalo. Hinding-hindi ko iwawala ang dangal ng isang Pilipino. Iyon ang panata ni Angelo sa kanyang sarili. At muli siyang nagsimulang magbasa. Ang kanyang anyo ay mukhang maliit at marupok. Ngunit sa kanyang puso mayroong isang lakas na hindi matitinak ni numan. Dinaktagal nagsimula na ang serbisyo ang inumin. Si Jessica tulak-tulak ang isang kart ay umiikot sa bawat upuan. Champagne po mayroon din po kaming orange juice. Ang boses ni Jessica ay masigla at tila mabait. Ngunit ang kanyang ngiti ay unti-unting nawawala habang papalapit sa upuan ni Angelo. Sa katabing matandang babae magalang siyang naksalin ng champagne. Enjoy your drink, ma'am. Ngumiti ng may kasiyahan ang matandang babae. At akmang lilipat na si Jessica sa susunod na upuan, tuluyang nilakpasan ang upuan ni Angelo. Excuse me po, mahinang sabi ni Angelo. Pwede po bang makahingi ng tubig, lumingon si Jessica. Halata ang pakainis sa kanyang muha. Ay, nakalimutan kita. Pasensya na ha, ang kanyang pahingi ng tawad ay walang bahid ng sinseridad. Nagbuntong hininga si Jessica nang may pakukunwari at nagsalin siyang tubig sa isang paper cup. Samantalang ang ibang pasahero ay binibigyan ng crystal glass. Tinanggap ni Angelo ang paper cup. Salamat po. Ang kanyang nga salita ay nananatiling magalang, ngunit may idinagdag pa si Jessica. Sa isang bata sapat na ang paper cup. Hindi mo rin naman malalaman ang pagkakaiba ng lasa. Nang marinig ito, bahagyang kumunot ang nungang katabing matandang babay. Ngunit hindi siya nagsalita. Uminom si Angelong isang lagok. Maligamgam na tubig. Ang tubig na ibinibigay sa ibang pasahero ay may yelo at malamig. Hindi nagsalita si Angelo. Tahimik lang siyang uminom. Nang makita ito, ngumiti si Jessica ng may kasiyahan. At lumipat na siya sa ibang upuan. Tumingin si Angelo sa labas ng bintana. Lumilipat sila sa ibabaw ng maulap. Ang asul na langit ay walang katapusan. Habang tinitingnan ang magandang tanawin, nagtanong si Angelo sa kanyang sarili. Bakit nangyayari ang ganitong kawalang katarungan? Wala naman akong ginagawang masama. Ngunit agad niyang naalala ang salita ngang kanyang lolo. Apo, maraming kawalang katarungan sa mundo. Ngunit huwag kang magpapadala sa emosyon. Harapin mo ito ng may dangal at sa tamang paraan. Huminga ng malalim si Angelo at pinakalma ang kanyang sarili. Susundin ko po ang turo ninyo, lolo. Hindi ko iwawala ang aking dangal. Ilang sandali pa nagsimula na ang serbisyo ngang pakain. Muling lumapit si Jessica sa upuan ni Angelo.
Ang pagkain po ay beef o chicken. Alin po ang gusto ninyo? Ang kanyang boses ay tila magalang ngunit nananatiling malamig ang kanyang nga mata. Tiningnan ni Angelo ang menu. Nakasulat doon ang isang opsyon na Filipino breakfast. Mayroon po bang Filipino option? Magalang na tanong ni Angelo. Ngunit halatang naiba ang ekspresyon ni Jessica. Filipino food, yung kumakain ng makakatwang bagay na kakadiri. Ang masalitang iyon ay lubhang mapanlait. Bahagyang nanginig ang kamay ni Angelo. Ngunit hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Nakasulat po sa menu mahinahong, sabi ni Angelo. Tiningnan ni Jessica ang menu. Totungang nakasulat ang Filipino option. Ngunit ayaw itong aminin ni Jessica. Nasa eroplano kang Amerika. Kumain kang pagkain nga Amerikano. Ang kanyang masalita ay may halong utos. Humingangang. Malalim si Angelo. At mahinahong sumagot. Sige po chicken. Nalang po. Ngumiti si Jessica ng may kasiyahan. Sa kasayang lang ang steak sa isang batang tulad mo. Sapat na sayo ang manok. Nang marinig ito muling kumunot, ang nungang katabing matandang babae. Sa pagkakataong ito halata na ang kanyang pagkainis, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Dumating ang pagkain, ang manok na inilagay sa harap ni Angelo ay halatang malami na. Samantalang ang pagkain ng ibang pasahero ay umuso pa. Kinuha ni Angelo ang tinidor at nagsimulang kumain. Ang malamig na manok ay walang lasa at matigas. Ngunit hindi nagreklamo si Angelo. Tahimik lang siyang kumain. Nang makita ito muling ngumiti si Jessica nang may kasiyahan. Nang matapos kumain dumating si Jessica para kunin ang nga pinggan. Kamusta po ang pagkain? Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang magalang. Salamat po, magalang pa ring sagot ni Angelo. Ngunit may idinakdak pa si Jessica. Ang mga Pilipino talaga hindi marunong magreklamo, no? Talaga bang nasiyahan ka? O hindi mo lang masabi sa Ingles ang reklamo mo? Ang masalitang iyon ay isang malinaw na provokasyon. Tinitigan ni Angelo ng diretso ang mata ni Jessica. Hindi ko po kailangang magreklamo. Nais ko lang pong magpasalamat. Ang masalitang iyon ay mahinahon, ngunit puno ngang paninindigan. Saglit na natigilan ang muka ni Jessica. Ngunit agad ding ngumisi. Ganon ba? Mabuti naman. At umalis na si Jessica. Muling tumingin si Angelo sa labas ng bintana. Lumilipat sila sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Ang asul na dagat ay walang katapusan. Habang tinitingnan ang magandang tanawin, naisip ni Angelo. Bakit kaya ganito ang galit niya sa akin? Dahil ba Pilipino ako? Dahil ba simple ang damit ko? O dahil bata ako? Ngunit wala siyang mahanap na sagot. Isang bagay lang ang malinaw. Ang kawalang katarungang ito ay hindi dapat palampasin. Ngunit ngayon kailangan niyang magtiis. Hanggang sa makita niya ang kanyang lolo, kailangan niyang panatilihin ang kanyang dangal. Lolo, malapit na po. Malapit na akong makarating sa Pilipinas. Hanggang dun magtitiis po ako. Iyon ang panata ni Angelo sa kanyang sarili. Ilang sandali pa nakpasya si Angelo na pumunta sa banyo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagtungo sa banyong para lamang sa first class. Ngunit sa sandaling iyon, biglang humarang si Jessica sa kanyang daraanan. Sandali. Ang kanyang boses ay malamig at mapakmataas. Huminto si Angelo. Opo. Bakit po? Tiningnan ni Jessica si Angelo mula ulo hanggang paa. At malamig na sinabi, puwede bang gamitin mo ang banyo sa economy? Ito ay para lamang sa mga totong customer ng first class. Sa mga salitang iyon nanigas ang puso ni Angelo. Pasahero rin po ako ng first class, mahinahong sagot ni Angelo. Ngunit hindi nakinig si Jessica. Kahit sabihin pa yan ng tiket mo, iba ang dignidad mo. Ang itsura ang lahat.
Sa ganyang itsura mo kahit saan ka magpunta hindi ka papansinin. Ang masalitang iyon ay napakasakit. Halos mamuna ang luha sa mga mata ni Angelo. Ngunit hindi siya umiya. Tahimik lang niyang tinitigan ang nga mata ni Jessica. Sa kanyang nga mata may lungkot at isa pang kakaibang damdamin. Ito ay ang liwanag ng isang desisyon. Sige po, mahinang sagot ni Angelo. At naglakad siya patungo sa banyong economy class. Habang tinitingnan ang kanyang likod, ngumiti si Jessica ng may kasiyahan. Ngunit sa sandaling iyon isang mas batang flight attendant, si Emma, ang bumulong kay Jessica. Jessica sobra na iyang. Wala namang ginagawang masama ang bata. Ngunit malamig na sumagot si Jessica. Wala kang pakialam. Manahimik ka. Huwag mong pakialaman ang paraan ko. Hindi na nakaimik pa si Emma. Si Jessica ay anak ng isang opisyal sa kanilang unyon. Kapag kinalaban niya, ito malalagay sa alanganin ang kanyang trabaho. Kinagat ni Emma ang kanyang labis sa pagkainis, ngunit wala siyang magawa. Naglakad si Angelo patungo sa banyo ng economy class. Habang naglalakad sa pasilyo, naisip ni Angelo. Bakit ganito kawalang katarungan? May lehitimong tiket lang naman ako para sumakay sa eroplano. Ngunit agad niyang naalala ang nga salita ng kanyang lolo. Angelo, kapag nakatakbo ka, ng kawalang katarungan, doon nasusubok ang tunay na pagkataong ng isang tao. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Harapin mo ito ng mahinahon at may dangal. Iyan ang lakas ng isang Pilipino. Huminga ng malalim si Angelo at pinakalma ang kanyang sarili. Pagbalik niya mula sa banyo, bumalik si Angelo sa kanyang upuan. Nakatingin sa kanya ang katabing matandang babae. Sa mga mata nito may bahid ng awa, ngunit hindi nagsalita ang matandang babae. Ngumiti lamang ito ng bahagya kay Angelo. Ang ngiting iyon, kahit maliit ay mainit. Naramdaman ni Angelo na nailigtas siyang ngiting iyon. Salamat po, bahagyang yumuko si Angelo. Muling ngumiti ang matandang babae. At tahimik na nagsimulang mabasa. Muling binuklat ni Angelo ang kanyang libro. Ngunit hindi na niya maintindihan ang mga salita. Sa kanyang isip, naisip ni Angelo. Lolo, sobrang sakit pong nararamdaman ko ngayon. Pero hindi po ako magpapatalo. Hinding-hindi ko iwawala ang dangal ng isang Pilipino. At hinding-hindi ko kalilimutan ang kawalang katarungang ito. Sa puso ni Angelo isang maliit na apoy ang patuloy na nag-aalap, hindi ito galit. Ito ay apoy ng isang desisyon, at ang apoy na iyon ang makakingdan sa isang malaking pakbabaho. Ngunit hindi pa alam ni Angelo na sa biyaheng ito mas matindi pang kawalang katarungan ang naghihintay sa kanya. At ang kawalang katarungang iyon ang lalong magpapatibay sa kanyang desisyon. Ang eroplano ay tahimik na lumilipat. Ngunit sa katahimikang iyon isang malaking bagyo ang paparating. Lumipas ang oras. Patuloy na lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Maraming pasahero ang natutulog nanonood ng pelikula o tahimik na nagpapahinga. Ipinikit din ni Angelo ang kanyang mamata para magpahinga. Ngunit hindi siya tuluyang makatulog. Sa kanyang isip, iba't ibang kaisipan ang umiikot. Ang tungkol sa kanyang lolo, ang kawalang katarungang dinanas niya at kung paano mamuhay bilang isang Pilipino. Minulat ni Angelo ang kanyang mata. Sa labas ng bintana papalubok na ang araw sa abot tanaw. Ang kulay kahel na liwanag ay magandang nakukulay sa mga ulap. Habang tinitignan ang magandang tanawin, bahagyang kumalma ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon umalingaw-ngaw ang boses ni Jessica sa loop ng eroplano. Maginang at Gino, malapit na po nating simulan ang serbisyo ng hapunan. Ang kanyang boses ay masigla at tila mabait. Ngunit hindi na maluloko si Angelo. Dinaktakal, si Jessica ay malakas na nakikipag-usap sa ibang mga flight attendant. Sinasadya niyang iparinig kay Angelo. Grabe, pagod na pagod ako ngayon. May kakaibang pasahero kasi. Sa mga salitang iyon minulat ni Angelo.
ang kanyang nga mata. Si Jessica ay nakikipagwentuhan sa ilang mga puting pasahero sa di kalayuan. Nakakatawa, yung batang Pilipino sa first class, di ba halatang halata na nakamalilang. Nang marinig ito naktawanan ang nga puting pasahero. O nga yung mga Asyano ngayon kung saan-saan na lang sumusulpot. Nakakainis, basta may pera ang magulang kahit sino pwedeng sumakay, bumaba na ang halaga ng first class. Nasaktan ang puso ni Angelo. Ngunit hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Tahimik lang niyang ipinikit ang kanyang mamata. At sa kanyang isip inulit-ulit niya ang salitang kanyang lolo. Kahit sa anong kahihiyan panatilihin ang dangal. Iyan ang dangal ng isang Pilipino. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na apoy ang patuloy na nakalap. Hindi. Ito galit. Ito ay apoy ng isang desisyon. Hinding-hindi ko kalilimutan ang kawalang katarungang ito. At balang araw haharapin ko ang problemang ito sa tamang paraan. Iyon ang panata ni Angelo sa kanyang sarili. Ilang sandali pamuling lumapit si Jessica sa upuan ni Angelo. Ay gising ka pa, ang kanyang boses ay pilit na ginagawang nagulat. Minulat ni Angelo ang kanyang nga mata. Opo. Hindi po ako makatulog. Ngumisi si Jessica. Ganon ba na ako dapat maaga matulog ang mga bata? Masama sa kalusugan ang pagpupuyat. Ang mga salitang iyon ay halatang pagtrato sa kanya bilang isang bata. Mahinahong sumagot si Angelo. Salamat po, pero 12 anyos na po ako. Hindi na po ako bata. Sa mga salitang iyon bahagyang natigilan ang mukha ni Jessica. Ah, ganonin ba pero? Ang 12 anyos bata pa rin? Wala ka? Pang-alam sa mundo? Tinitigan ni Angelo ng diretso ang mga mata ni Jessica. Maring wala pa po akong alam sa mundo. Pero alam ko po ang mahalaga bilang isang tao. Iyon po ay ang pagrespeto sa kapwa. Ang masalitang iyon ay mahinahon ngunit punong paninindigan. Saglit na, namula ang mukha ni Jessica. Ngunit agad ding ngumisi. Aba, sermonan mo, ako ang yabang mo. At umalis na si Jessica. Ngunit ang kanyang likod ay tila nagmamadali. Muling tumingin si Angelo sa labas ng bintana. Madilim na sa labas. Ang mabituin ay magandang kumikinang. Habang tinitingnan, ang nabituin na isip ni Angelo, Lolo, sobrang sakit po ang nararamdaman ko ngayon. Pero sinusunod ko po ang turo ninyo. Pinapanatili ko ang aking dangal at mahinahong hinaharap ang sitwasyon. Tama po ba ito sa kanyang isip, tinanong ni Angelo ang kanyang lolo? At tila narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Mahusay, Angelo. Isa kang tunay na malakas na bata. Huwag mong iwawala ang lakas na iyan. Ngumiti si Angelo. At sa kanyang isip sumagot siya. Opo lolo, hindi po ako magpapatalo. Samantala sa business class sa likuran, isang lalaki ang tumayo. Siya si Ate. David Santos, isang Filipino-American na abogado. Kanina pa niya pinapanot ang mga pangyayari. At sa kanyang smartphone ni-record niya ang lahat. Ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Itatabi ko ito bilang ebidensya, naisip ni Ate Santos. Isa siyang abogado na 7 taon nang lumalaban para sa karapatang pantao. Hinding-hindi niya mapapalampas ang ganitong kawalang katarungan. Tahimik na bumalik si Ate Santos sa kanyang upuan at tiningnan niya ang video na kanyang ni-record. Ang eksena kung saan inalipusta ni Jessica si Angelo ang mamapanlait na salita, lahat ay malinaw na nakunan. Sa ebidensyang ito siguradong makakamit natin ang hustisya, naniwala si Ate Santos sa kanyang sarili. Muling tumahimik ang eroplano. Ngunit sa katahimikang iyon isang malaking pagbabago ang malapit nang mangyari. Ang tahimik na pagtitiis ni Angelo, ang kabaitan ng matandang babae, ang paninindigan ni Ate Santos, at ang kayabangan ni Jessica. Lahat ng ito ay magiging daan sa isang malaking pagbabago.
Muling ipinikit ni Angelo ang kanyang mamata. At sa kanyang puso nanalangin siya. Lolo, sana po maging malakas kayo. Uwi po ako. At gagawin kong makabuluhan ang karanasang ito. Ang panalangin iyon ay tahimik ngunit puno ang matinding desisyon. At ang desisyong iyon ang magiging daan upang baguhin ang mundo. Ang eroplano ay tahimik na lumilipat. Ngunit sa loob nito isang malaking bagyo ang paparating. Dinaktagal isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Maginang at ginumalapit na po. Tayong lumapak sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 5:00 ng hapon. Pakikabit po ang inyong mga seatbelt. Nang marinig ang anunsyo minulat ni Angelo ang kanyang nga mata. Malapit na siyang makarating sa Pilipinas. Malapit na niyang makita ang kanyang lolo. Ang kaisipang iyon ang nagpapatatak sa puso ni Angelo. Ngunit sa sandaling iyon muling lumapit si Jessica sa upuan ni Angelo. Handa ka na bang bumaba? Ang kanyang boses ay tila mabait ngunit nananatiling malamig ang kanyang nga mata. Tumango si Angelo. Opo, okay na po. Tiningnan ni Jessica ang bagahe ni Angelo. At biglang sumigaw. Sandali sa kanyang sigaw napalingon ang mapasahero sa paligid. Nagulat na nag-angat ng tingin si Angelo. Bakit po may matalim na ekspresyon si Jessica? Bago ka bumaba kailangan kong tingnan kung may nakalimutan ka. At kailangan kong i-check kung may kinuha kang gamit ng eroplano. Sa mga salitang iyon nanigas ang puso ni Angelo. Bakit po ako lang tanong ni Angelo? Ngunit malamig na sumagot si Jessica. Narinig ko kasing mahilig maknakaw ang mga Pilipino. Para lang makasiguro. Ang masalitang iyon ay lubhang mapanlait. Ang makapasahero sa paligid ay nakatingin kay Angelo. Ang kanilang makatingin ay pinahalong kuryosidad at paggamak. Nanginig ang kamay ni Angelo, ngunit hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Wala po akong ninakaw. Ang masalita ni Angelo ay mahinahon ngunit punong paninindigan. Ngunit hindi nakinig. Si Jessica. Hindi natin malalaman yan hanggat hindi natin tinitingnan. Buksan mo ang bag mo. Sa tonong iyon ng pautos nasaktan ang puso ni Angelo, ngunit sumunod siya. Binuksan niya ang kanyang sports bag at ipinakita ang laman. Mga libro, damit toiletries at isang kwaderno. Kinuha ni Jessica ang kwaderno. Ano to? Mahinahong sumagot si Angelo. Diary ko po. Akmang bubuksan ni Jessica ang kwaderno, ngunit sa sandaling iyon tumayo ang katabing matandang babae. Sobra na yan ang kanyang boses ay puno ng galit. Wala namang ginagawang masama ang batang ito? Bakit mo siya ginaganito? Sa masalitangang matandang babae nagbulungan ang mga pasahero. Nataranta si Jessica. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Standard procedure lang po ito. Ngunit hindi nakumbinsi ang matandang babae. Standard procedure hindi mo naman, ginawa yan sa ibang pasahero. Malinaw na diskriminasyon ito batay sa lahisam nga salitang iyon tumahimik ang buong eroplano. At mula sa likuran isang lalaki ang lumapit. Si Ate David Santos. Abogado ako. Ang ginagawa mo ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at paninirang puri. Nirekot ko ang lahat, ipinakita ni Ate Santos ang kanyang smartphone. Sa screen nakarecord ang lahat ng pangyayari. Namutla ang mukha ni Jessica. Ngunit agad ding bumalik ang kanyang kayabangan. Abogado, tinatakot mo ba ako nasa likod ko ang unyon namin? Ang kanyang nasalita ay puno ng kumpiyansa. Ngunit mahinahong sumagot si Ate Santos. Kahit may unyon ka pa ang batas ay batas. Ang paglabag sa karapatang pantao ay hindi kailanman mapapalampas. Sa mga salitang iyon natigilan si Jessica. At tumayo si Angelo. Kahit maliit ang kanyang katawan, tuwid ang kanyang tindig. Tinitigan niya ng diretso si Jessica. Inalipusta ninyo hindi lang ako kundi ang lahat ng Pilipino at ang bansang Pilipinas. Ang kanyang masalita ay mahinahon ngunit may bigat. Nanahimik ako hanggang ngayon. Pero tama na. Niurakan ninyo
Ang isang bagay na hindi dapat yurakan. Walang luha sa mga mata ni Angelo. Tanging isang malamig na liwanag ng desisyon. Nawalan ngang salita si Jessica. Ang nga pasahero sa paligid ay hindi makahinga habang nanonot. Bumulong si Emma kay Jessica. Jessica, itigil mo na. Delikado na talaga to. Ngunit ayaw pa ring aminin ni Jessica ang kanyang pagkakamali. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Wala akong ginagawang mali. Sa mga salitang iyon muling nagsalita ang matandang babae. Walang ginagawang mali, ilang beses mong inalipusta ang batang ito. Ilang beses kang nagsabi ngang mapanlait na salita laban sa mga Pilipino. At sasabihin mong hindi iyon mali, sumang-ayon ang nga pasahero sa sinabi ngang matandang babae. May ilan pa ngang kumukuhang video sa kanilang nga telepono. Tuluyan nang na-corner si Jessica. Ngunit sa sandaling iyon lumabas ang kapitan ng eroplano. Anong nangyayari dito? Ang boses ng kapitan ay mahigpit. Ipinaliwanag ni Emma ang sitwasyon. Ang ginawa ni Jessica ang dinanas ni Angelo at ang protesta ng mga pasahero. May seryosong ekspresyon ang kapitan. Naintindihan ko. Iulat ko ito sa head office pagdating natin. At humarap ang kapitan kay Angelo at malalim na yumuko. Gino, paumanhin po sa hindi magandang karanasang idinulot namin sa inyo. Taos puso po kaming humihinging tawad. Ang kanyang pahinging tawad ay mula sa puso. Tahimik na tumango si Angelo. Salamat po. Ngunit nananatili pa rin ang malamig na liwanag sa kanyang nga mata. Di nagtagal lumapak ang eroplano sa Naya. Nagsimulang maghanda ang nga pasahero para bumaba. Ngunit walang sinuman ang makakalimot sa nangyari. Dala ang kanyang bagahe, pumila si Angelo para bumaba. Lumapit sa kanya ang matandang babae. Isa kang tunay na malakas na bata. Huwag mong iwawala ang lakas na iyan. Ngumiti si Angelo. Salamat po. Nailigtas ninyo ako sa inyong kabaitan. Hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Angelo. Kung may tutulong ako, tawagan mo lang ako. At inabot niya ang kanyang business card. Nakasulat sa card, Margaret Wilson, Human Rights Attorney. Nagulat si Angelo. Isa palang human rights lawyer ang matandang babae. Salamat po. Itatago ko po ito. Tinanggap ni Angelo ang card. Nagsimulang umusat ang pila. Lumabas ng eroplano si Angelo. Nakatayo si Jessica sa may pinto. Ngunit hindi na siya nagsalita. Nakayuko siya at hindi man lang makatingin kay Angelo. Nilampasan ni Angelo si Jessica. Walang imik, nakatingin lang sa unahan. Ang kanyang likod kahit maliit ay nagpapakita ngang isang tiyak na lakas. Habang naglalakad sa pasilyo ngang airport, naisip ni Angelo. Lolo, malapit na po tayong makita. At gagawin kong makabuluhan ang karanasang ito. Kinuha ni Angelo ang kanyang smartphone at tinitigan niya ang isang contact. Mr. Antonio Gomez, Senior Executive at kanang kamay ng kanyang lolo sa Reyes Global Tech. Huminto ang daliri ni Angelo sa screen. Dapat ko na bang ipadala ang email ngayon o pagkatapos kong makita si lolo? Ngunit buo na ang desisyon ni Angelo. Hindi. Ngayon na. Hindi ito personal na problema. Ito ay problema ng dangal ng buong lahing Pilipino. Huminga ng malalim si Angelo. At sa kanyang isip kinausap niya ang kanyang lolo. Lolo, pasensya na po. Kikilos po ako ngayon para ipagtanggol ang dangal ng Pilipino. Naniniwala po akong ito ang tamang desisyon. Nahanap si Angelo ng tahimik na lugar, ang VIP lounge ng airport. Libre itong gamitin ng mga pasahero ng first class. Pumasok si Angelo sa lounge. Ito ay isang tahimik at komportableng lugar. Umupo si Angelo sa tabi ng bintana at kinuha ang kanyang smartphone. Sa screen, nakita niya ang contact ni Mr. Gomez at isa pang memo. I activate ang code red. Ito ang code na itinakda ng kanyang lolo para sa pagpataw ng economic sanctions sa mga emergency situation. Huminga na malalim si Angelo at nagsimulang humaba ng email. Subject request.
to activate code red ang laman ng email. Ay maikli, nungit malino. Mr. Gomez, si Angelo po ito. Nakaranas po ako ang malubhang paglabag sa karapatang pantaw sa aking flight ang ngayon ibibigay ko po ang detalye mamaya. Ayon po sa protocol, hinihiling ko po ang agarang pag-activate ng code red. Ang target po ay ang airline name. Ang email ay walang anumang emosyonal na salita, mahinahon at magalang. Ngunit ang kahinahunan, nito ang lalong nagpapakita sa bigat ng sitwasyon. Yuminto ang daliri ni Angelo sa send button at muli tinanong niya ang kanyang sarili. Tama ba ito ba talaga ang tamang desisyon, ngunit ang sagot ay malinaw. Oh! Ito ang tama. Para ipagtanggol ang dangal ng Pilipino, pinindot ni Angelo ang send button. Isang sandali lang, 10 segundo. Ngunit ang 10 segundong iyon ang magbabago sa lahat. Ibinaba ni Angelo ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang papalubok na araw ay magandang nakukulay sa langit. Habang tinitingnan ang magandang tanawin, naisip ni Angelo, Lolo, nagdesisyon na po ako. Sana po ito ang tamang desisyon. At tumayo na si Angelo upang pumunta sa ospital kung nasaan ang kanyang lolo. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalaking alon ang lilihay ng kanyang 10 segundong email. Kung gaano kalaking pinsala ang tatamuhin ng airline. At kung paano tuluyang guguho ang buhay ni Jessica. Ang malaking pakbabaho ay tahimik na nagsisimula. Samantala sa Los Angeles, isang malaking pagkilos ang nagsisimula na sa conference room sa pinakamataas na palapak ng head office ng Reyes Global Tech. Natanggap ni Antonio Gomez ang email. Ang kanyang mukha ay lubhang seryoso. Agad na tumawag si Gomez sa isang numero. Ang kausap niya ay si Don Ricardo Reyes, ang chairman na nasa Pilipinas. Don Ricardo, si Tony po. May emergency message po mula kay Sir Angelo. Sa kabilang linya narinig niya ang boses ni Don Ricardo. Si Angelo, anong nangyari? Humingang malalim si Gomez. At iniulat niya ang lahat ng narinig mula kay Angelo. Ang kawalang katarungang dinanas sa first class. Ang pagsampal, pagsabunot at pagkalatkat. Ang mamapanlait na salita laban sa mga Pilipino. At ang hiling ni Angelo na ay activate ang code red. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Don Ricardo, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ang apo ko. Inalipusta hindi lang siya, Tony. Ang dangangang Pilipino. Ang dangangang ating lahi. Nagpadala sa iyo ngang email si Angelo. Ibig sabihin tiniis niya ang lahat ng kahihiyan. Tony, makinig ka. Ay activate mo ang code red ngayon din. Ang airline na yan, babayaran nila ang payura sa dangangang Pilipino gamit ang buong kumpanya nila. Ang mga salita ni Don Ricardo ay mahinahon ngunit may nakakakilabot na galit. Malalim na tumango si Gomez. Masusunod po, sisimulan ko na po ang lahat na kapreparasyon. Pagkababangang telepono, agad na tinipon ni Gomez ang lahat ng miyembro ng legal department. Kahit hating gabi na sa loop ng 30 minuto, lahat ay naroon na. Ang sasabihin ko ay top secret, sabi ni Gomez. Kinakabahang tumango ang mamiyembro. Si Sir Angelo ay nakaranas ng malubhang paglabag sa karapatang pantaw sa flight ng airline name. Utos ng chairman, i-activate natin ang code red. Sa masalitang, iyon natigilan ang lahat. Code red. Ito ang pinakamabigat na economic sanction ng Reyes Global Tech. Isang beses pa lang itong ginamit. At nung panahong iyon, isang malaking car manufacturer ang halos malugi. Ipatupad agad ang sumusunod. Binasa ni Gomez ang isang dokumento. Una, itigil agad ang lahat ng transaksyon sa airline na yan. Taunang kontrata na nakakahalaga ng 50 bilyong piso. Pangalawa, itigil agad ang supply ng aming mga aviation control chips. Ang market share natin ay 90%.
Kapag itinigil ito ang kanilang magabagong eroplano ay magiging magapiraso lang ng bakal. Abutin ng 3 taon para makahanap ng kapalit at 5 beses ang gastos. Pangatlo, i-anunsyo ang pagbebenta ng lahat ng ating 12% na share sa kanila. Katumbas ng 150 bilyong piso sa market value. Pang-apat, atasan ang mahigit 300 na kapartner nating kumpanya na gawin din ang pareho. Pang-5, ang partner nating bangko ay sabay-sabay na sisingilin ang kanilang mautang. Pang-6, ang mga insurance company ay tatangging i-renew ang kanilang kontrata. Pang-7, ibigay ang impormasyon sa mga pangunahing media. Isang economic sanction na nagkakahalaga ng kabuwang 300 bilyong piso. Hindi makahinga ang miyembrong legal department. Ito ay isang tiyak na dagok na ikaluluging ang airline. At tawagan mo ng direkta ang CEO ng airline name, si Robert McLaren, ngayon din. Kinuha ni Gomez ang telepono. 2:00 ng umaga sa Los Angeles. Ngunit hindi nag-atubili si Gomez. Pagkatapos ng 5 ring sumagot ang telepono. Hello, isang inaantok na boses. Si Mr. Robert McLaren, CEO, po ba ito ako? Po si Antonio Gomez, Senior Executive ng Reyes Global Tech. Nang marinig ang pangalang iyon na bago ang tono ni McLaren. Reyes Global Tech, anong kailangan ninyo sa ganitong oras? Malamig ngunit mahigpit ang tono ni Gomez. Sa flight ninyo mula Los Angeles ngayong araw, ang apo ng aming chairman ay nakaranas ng karahasan mula sa inyong flight attendant. Sinampal siya, sinabunutan at kinalatkat. Isang 12 taong gulang na bata. Nakatanggap din siya nga mga salitang mapanlait sa buong lahing Pilipino. Hinihingi namin ang detalyadong report at ang kaparusahan sa may sala. Sa kabilang linya, narinig ni Gomez ang paglunok ni McLaren. Ang apo ni Chairman Reyes imposible. Halatang natataranta si McLaren. Iimbestigahan ko agad. Pakibigay pong detalye. Ibinigay ni Gomez ang flight number petsa at ang pangalan ni Jessica Harrison. Sige po, imbestigahan ko at magre-report ako agad. Nang inginig na ang boses ni McLaren. May isa pa akong sasabihin. Lalong lumamig ang boses ni Gomez. Napasya ang aming kumpanya na i-activate ang Code Red. Code Red? Lalong nanginig ang boses ni McLaren. Ititigil namin ang lahat ng transaksyon sa inyo. Ititigil din ang supply ng aviation control chips. Iaanunsyo rin namin ang pagbebenta ng aming 12% na shares. At ang mga partner naming bangko ay sabay-sabay na sisingilin ang kanilang mga utang. Pati ang mga insurance company ay tatanggi ng i-renew ang kontrata sa masalitang iyon. Hindi na makapagsalita si McLaren sa kabilang linya. Sandali lang. Pwede natin itong pag-usapan. Ngunit malamig na sumagot si Gomez. Tapos na ang oras ng pag-usap. Niyurakan ninyo ang dangal ng Pilipino. Ang kabayaran niyan ay babayaran ng buong kumpanya ninyo. Susundin namin ang protocol. Pagkababa ang telepono, nag-utos si Gomez sa kanyang matauhan. Simula na ang lahat ng preparasyon, walang sasayanging minuto, agad na kumilos ang lahat. May gumagawa ng notice of termination. May nagayos ng pagtigil ng supply. May naghahanda sa pagbebenta ng shares at may tumatawag sa mga partner na kumpanya. Ang dambuhalang organisasyon ng Reyes Global Tech ay kumikilos para sa isang layunin, ang ipagtanggol ang dangal ng Pilipino at para sa isang batang nakaranas ng kawalang katarungan. Sa head office ng airline sa Los Angeles, nagpatawag ng emergency meeting si CEO Robert McLaren. Kahit hating gabi, sa loop ng 30 minuto, lahat ng executives ay naruna. Nasa malaking problema. Tayo namumutla. Ang mukha ni McLaren. Sa flight natin kanina, ang apo ng chairman ng Reyes Global Tech ay binugbog ng isa sa ating mga flight attendant. Sa mga salitang iyon, natigilan ang lahat ng executives. Reyes Global Tech, yung sa semiconductors, seryosong tumango si McLaren.
at sinabi nilang i-activate nila ang code red. Code red tanong ng isang executive. Ipinaliwanag ng CFO na namumutla rin. Ito ang pinakamabigat na economic sanction ng Reyes Global Tech. Pagtigil ng lahat ng transaction supply ng semiconductor pagbebenta ng shares. Tiyak na ikalulugi natin ito. Tumahimik ang buong conference room. Alamin ninyo agad ang katotohanan, utos ni McLaren. Tingnan ang video ng kamera sa loob ang eroplano, kausapin ang lahat ng sangkot, walang sasayanging minuto, agad na kumilos ang executives. Pagkatapos ang 30 minuto nakita na ang video. Malinaw na nakarekord doon ang pagsampal ni Jessica kay Angelo, ang pagsabunot at pagkalatkat, ang mapanlayit na salita ay narinig din ng malinaw. At nalaman din nilang ang video na kuha ni Ati David Santos ay naibigay na sa media. Napahawak si McLaren sa kanyang ulo. Napakalala nito. Malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Inulat ng HR head ang record ni Jessica. Si Jessica Harrison ay may mayigit 30 na katulad na reklamo sa Lubenji Kanstaong. Nguni dahil sa proteksyon NGON, hindi siya naparusahan. Nagalit si McLaren. Bakit hindi ninyo agad inaksyonan problema? Itong buong organisasyon, nagulat ang PR head ng mas masamang balita. Kumakalat na po sa social media ang video. Nagte-trending na ang boycott airline name. Nagsisimula na ring mag-imbestiga ang nga pangunahing media. Humingang malalim si McLaren. At nagdesisyon. Tanggalin agad si Jessica Harrison. Walang retirement pay. Pag-aralan ang pagsampangang kaso para sa danyos. At humingingang formal na paumanhin sa biktima. Ngunit malungkot na sinabi ngang CFO baka hindi sapat yan. Kapag itinigil ng Reyes Global Tech ang supply ng semiconductor, lahat ng ating mga bagong eroplano ay hindi na makakalipad. Ang entertainment system, communication system, autopilot system, lahat ay nakadepende sa chips nila. Abutin ng 3 taon para makahanap ng kapalit. At 5 beses ang gastos. Muling tumahimik ang conference room. Magkano ang mawawala sa atin? Nangingini na tanong ni McLaren. Kinuwenta ang CFO at namumutlang sumagot. Minimum na 300 bilyong piso. Baka mas malaki pa. Hindi makahinga ang lahat sa narinig. 300 bilyong piso. Isang halaga na maglalagay sa alanganin sa buong kumpanya. Napahawak si McLaren sa kanyang ulo. Dahil lang sa ginawang isang flight attendant, malalagay sa panganib ang buong kumpanya. Sa sandaling iyon nakulat ang legal head. May mas masama pa pong balita. Si Ati David Santos, bilang kinatawan ng biktima, ay naksampangang kaso laban sa kumpanya at kay Jessica. Ang hinihinging danyos ay $100 milyong. Muling natigilan ang lahat. Malulugi tayo, bulong ni McLaren. Isang kawalang katarungan lang at guguho ang buong kumpanya. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono ni McLaren. Sa screen nakasulat Philippine Government Department of Foreign Affairs. Nanginginig na sinagot ni McLaren ang telepono. Hello? Si Robert McLaren po ito. Sa kabilang linya, isang mahigpit na buses sa Ingles na may puntong Pilipino. Mula po ako sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Nakatanggap kami ng ulat na isang pasaherong Pilipino ang nakaranas ng malubhang paglabag sa karapatang pantao sa inyong flight. Bilang gobyerno ng Pilipinas, labis po naming ikinalulungkot ito. Hinihingi namin ang detalyadong report at tamang aksyon. Pinagpawisan si McLaren. Masusunod po. Agad po kaming aksyon. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si McLaren. Hindi na ito personal na problema. Problema na ito sa pagitan ng dalawang bansa. Lalong bumigat ang hangin sa conference room at nagdesisyon si McLaren. Pupunta ako mismo sa Pilipinas. Hihingi ako ng tawad ng personal sa biktima. Iyon na lang ang paraan. Tumango ang mga executives. Ngunit alam nilang lahat baka huli na ang lahat.
Ang 10 segundong email ng isang bata ay nagsimulang yumanik sa isang dambuhalang kumpanya. At ang bagyong ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, sabay-sabay na ibinalita ng media sa buong mundo ang insidente. Isang news anchor ng seryosong nag-ulat. Kahapon sa isang flight mula Los Angeles, isang 12 taong gulang na batang Pilipino ang nakaranas ang karahasan mula sa isang Amerikanang flight attendant. Sa video makikita ang pagsampal, pagsabunot at pagkalatkat sa bata. Ipinakita sa screen ang video mula sa eroplano. Ang sandali na pagsampal, ang pakpaksak ni Angelo sa saik at ang makamapanlate na salita. Lahat ay malinaw na nakarecord. Naging top news din ito sa BBC. Tagapagmanaang Pilipinong tycoon biktima, eng karahasan, eng sa US Airline. Biktima apo eng founder eng pandaigdigang semiconductor company, na Reyes Global Tech, magasalitang tulad na utak alipin, ay narinig din. Ang magapangunahing TV station sa Pilipinas ay araw-araw itong ibinabalita. Isang 12 taong gulang na Pilipino nakaranas ng karahasan sa Amerika. Maging ang kagandahang asal at kultura ng Pilipinas ay inalipusta sa isang hindi mapapalampas na insidente. Ipinakita sa screen ang likod ni Angelo. Hindi nakita ang kanyang mukha ngunit ang kanyang maliit na likod ay tumata sa puso nga manonod. Sa social media, sunod-sunod na nagtrending ang #, Justice for Angelo, Boycott Airline Name, Dangal Name Pilipino. Maging ang masikat na personalidad ay nagsalita na, isang film na aktwa sa Hollywood ang nag-tweet. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang karahasan dahil sa lahi ay hindi dapat palampasin. Tinalakay din ito ngang politiko sa Pilipinas sa Kongreso, niyurakan ang dangal ngang Pilipino. Dapat ay makpakita nga matatak na paninindigan ang gobyerno. At kumilos na ang mga detektif sa internet. Inimbestigahan nila ng husto ang nakaraan ni Jessica. Ilang oras lang natakpuan ang private social media account ni Jessica. Dito napakaraming post ng rasistang pahayag. Ang mga Pilipino ay kayumangging unggoy mababaho ang mga Asyano kriminal, ang mga itim ilegal na imigrante ang mga Hispanic. Ang mga post na ito ay sunod-sunod na na-screenshot at kumalat. Isinalin sa ibang wika Ingles, Filipino, Chinese, Korean, Spanish, at kumalat sa buong mundo. Ang personal na impormasyon ni Jessica ay sunod-sunod ding inilabas. Address, pamilya, trabaho, lahat ay nailantat sa internet. Sa harap ngang bahay ni Jessica, nagsimulang magtipon ang mga nagpoprotesta. Lumabas ka rasista, humingi kang tawad, ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Nakulong si Jessica sa kanyang bahay, hindi makalabas. Isinara niya ang makurtina, nanginginig habang tinitingnan ang kanyang smartphone. Sa screen sunod-sunod na dumadaloy ang mga komentong kumokondena sa kanya. Hindi makapaniwalang naging flight attendant ang babaeng to. Basura ngang lipunan. Huwa ka nang lumabas sa lipunan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jessica. Bakit nangyari to, ngunit huli na ang lahat? Samantala sa head office ng airline, sunod-sunod na masasamang balita ang dumarating. Namumutlang nag-ulat ang PR head. Bumaksak pong 40% ang ating stock sa loob ngang 2 oras. Sabay-sabay na nagbebenta ang mga investors. Nag-ulat din ang CFO. Ibinaba po ang credit rating agency na Moody's ang 18 credit rating. Posibleng maging junk status tayo. Malungkot ding nakulat ang HR head. Nahati po ang union. Tumututol ang mas batang miyembro sa pagprotekta kay Jessica. Sabi nila kapag nalugi ang kumpanya, mawawalan din kaming trabaho. Napahawak si McLaren sa kanyang ulo. Hindi na natin ito mapipigilan. Sa sandaling iyon, tumakbo papasok ang legal head. Malaking problema, po inanunsyo ngang Boeing na ay freeze muna ang bagong kontrata sa atin, natigilan ang buong conference room. Ang Boeing ang pinakamalaking aircraft manufacturer sa mundo. Ang pag-freeze ang kontrata ay nangangahulugang hindi sila makakabili ng bagong eroplano. Ang dahilan, nanginginig na tanong ni McLaren.
Hindi raw sila maring makipagtransaksyon sa isang kumpanyang nangaalipustang lahi. Sa mga salitang iyon, natulala ang lahat. At nagpatuloy ang masasamang balita. Nag-anunsyo ang nga airport operator ng malaking pagtaas ng bayad. Tumanggi ang fuel supplier na i-renew ang kontrata. Nagpadala ring ng notice of termination ang catering company. Sunod-sunod na masamang balita. Hindi na makapagsalita si McLaren. At nangyari ang pinakakinatatakutan niya. Ang kanselasyon ng booking sa mga flight papuntang Pilipinas ay umabot na po sa 95% ulat ng PR head. Hindi makahinga ang lahat. Sa buong Asia, 90% na po ang kanselasyon. Making sa Europe, America at domestic flights. Sunod-sunod na rin ang kanselasyon. Nang kinik na kinuwenta na CFO, ang malulugi po sa atin ng gayong quarter ay lalampas sa 300 bilyong piso. Sa numerong iyon, tumahimik ang buong conference room, 8 bilyong piso. Isang halaga na maglalagay sa alanganin sa buong kumpanya. Huminga nagmalalim si McLaren at nagdesisyon, magre-resign ako. Nag-angat ng tingin ang mga executives. Ngunit hindi sapat yan. Kailangan nating lahat na managot. Tiningnan ni McLaren ang bawat isa. Papalitan natin ang kalahati ng Board of Directors. Magkakaroon ng mandatory human rights training para sa lahat ng empleyado. Maglalagay tayo ng external audit agency. At hihingi tayo ng taos-pusong paumanhin sa biktima. Malungkot na tumango ang nga executives. Samantala sa bahay ni Jessica dumating ang HR head, kumatok siya sa pinto. Nanginginig na binuksan ni Jessica ang pinto. Miss, Jessica Harrison, malamig ang boses nga, HR head. Tanggal ka na sa trabaho, epektibo ngayon, walang retirement pay. At sisingilin ka namin ng danyos na 300 bilyong piso. Sa mga salitang iyon nawalan ng kulay ang mukha ni Jessica. Hindi. Pakiusap. May pamilya po ako. Ngunit malamig na sumagot ang HR head. Ang ginawa mo ang naglagay sa buong kumpanya sa panganib. Higit sa 300 bilyong piso ang nawala. Wala ka ng masasabing dahilan. Inabot na hiya head ang terminasyong lida. At isa pang dokumento. Ito ay sulat mula sa lahat ng airline industry associations. Ang iyong lisensya bilang flight attendant ay permanenteng binabawi. Sa mga salitang iyon napaupo si Jessica sa sahig. Hindi. Ang buhay ko. Ngunit walang awa ang HR head. Sinaktan mo ang buhay nga, isang bata. At niyurakan mo ang dangal ngang buong lahing Pilipino. Iyan ang kabayaran. Umalis na ang HR head. Napaupo si Jessica sa sahig at humagulgol. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono niya. Mula sa kanyang asawa. Makikipag-divorce ako. Iyon lang. Sandali sigaw ni Jessica, ngunit ibinaba na ang telepono. Nakakatanggap din siya ng email mula sa kanyang mga magulang. Kahihiyan ka sa pamilya. Huwag ka nang tatawa ulit. Ibinaksa ni Jessica ang kanyang smartphone sa sahig. At sumigaw siya habang umiyak. Bakit nangyari to? Bakit ko ginawa yon? Ngunit huli na ang lahat. Hindi na may babalik ang oras. Ang malaking pagbabago ay nagpapatuloy. Samantala sa Pilipinas, si Angelo ay nasa ospital sa silid ng kanyang lolo. Hawa ni Don Ricardo na nakahiga sa kama ang kamay ni Angelo. Angelo, apo, mahusay ang ginawa mo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit mainit. Ipinaktanggol mo ang dangal ngang Pilipino at hinarap mo ito ng mahinahon at may tamang asal. Iyon ang pinakamahalaga. Umiyak si Angelo. Lolo, pero tama po ba talaga ito? Ngumiti nang malumanay si Don Ricardo. Angelo, may mahalaga akong ituturo sa iyo. Ang pagpapatawad ay pribilehiyo, mga malalakas. Sa mga salitang iyon nakangat ng tingin si Angelo. Ilang araw ang lumipas sa isang mamahaling hotel sa Maynila,
Isang mahalagang pagpupulong ang naganap. Lumipat patungong Maynila si CEO Robert McLaren. Tumayo si McLaren sa harap ni Angelo at malalim na yumuko. Ginoong Reyes, paumanhin po talaga sa nangyari. Ang kanyang boses ay nanginginig at umiyak siya. Ipinakita ni McLaren ang plano ng kumpanya para sa malawakang reforma. Mahinahong sumagot si Angelo. Ang hinihiling ko po ay hindi lang pahinging tawad, kundi mga konkretong aksyon para hindi na ito maulit. Matatak na tumango si McLaren. Opo, babaguhin po namin ang lahat. At sinabi ni Angelo ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Kung tatanggapin ko po ang danyos, idodonate ko po ang lahat ng ito sa isang education fund para labanan ang diskriminasyon. At sa isang pondo para tulungan ang dating empleyado na natanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan. Sa mga salitang iyon humanga ang lahat. Ibinabalitang media sa buong mundo ang anunsyong ito. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi para kundi hustisya ang hinanap niya. Idinagdag pa ni Angelo. Gusto ko pong makausap si Miss Jessica. Tumutol ang lahat ngunit hindi nagpatinag si Angelo. Gusto kong tingnan ang kanyang mamata at malaman kung tunay siyang nagsisisi. Ilang araw pa nakaharap si Angelo at si Jessica. Si Jessica na payat ay lumuhod sa sahig at humagulgol habang humihingi ng tawad. Ginawa ko po isang bagay na hindi na may babalik. Mahinahon ngunit may paninindigan si Angelo. Miss Jessica, sabi po ang lolo ko, ang pagpapatawad ay pribilehiyong mga malalakas. Kaya magiging malakas po ako at patatawarin ko po kayo. Sa mga salitang iyon nag-angat ng tingin si Jessica. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang ginawa ninyo ay hindi na mabubura. Naniniwala po akong kayang magbago ng isang tao. Sa natitirang bahagi ng buhay ninyo patunayan ninyong nagbago na kayo. Umiyak na tumango si Jessica. Opo, magbabago po ako. Pagkatapos nun, nagsagawa ang malawakang reforma ang airline. Human rights training para sa lahat, external audit at isang sistema para sa mga reklamo. Ang bagong CEO ay isang Filipina-American si Emily Chen. Natuto po kami sa aming makapagkakamali. Maging isang kumpanya, kami na tunay na gumagalang sa pagkakaiba-iba. Si Jessica ay nagtrabaho bilang isang janitor at tuwing Sabado't Linggo, nagbo-volunteer siya sa isang paaralan. Ikinukwento niya ang kanyang pagkakamali at tinuturuan ang mga bata. Hinuhusgahan ko ang mga tao batay sa kanilang itsura at malubhakong nasaktan ang isang bata. Sana huwag ninyong gawin ang pagkakamali ko. Seryosong nakikinig ang mga bata. Isang araw nakatanggap si Jessica ng sulat mula kay Angelo. Alam kong tunay kang nagsisikap na magbago. Sinusuportahan kita. Umiyak si Jessica. Salamat. Dahil pinatawad mo ako, nagawa kong magbago. Ilang buwan pa isang international conference tungkol sa diversity at human rights ang ginanap sa Maynila. Nagsalita si Angelo sa entablado. Huwag po nating husgahan ang mga tao batay sa kanilang itsura. Respetuhin po natin ang bawat kultura. Alamin po natin ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang pagtitis po ay hindi kahinaan. Ang pagpapatawad po ang pinakamalakas na gawain ng isang tao. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-naw sa buong hall. Standing ovation. Ang education fund na itinatak ni Angelo ay ginagamit na sa buong mundo. Sa maraming paralan. Ang kwento ni Angelo ay ginagamit bilang aralin. Ang airline ay unti-unting nakabawi ng tiwala at ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakagumagalang sa pagkakaiba-iba. Isang taon ang lumipas, 13 taong gulang na si Angelo at bumisita sa ospital. Lolo, natuto po ako, hinawakan ni Angelo ang kamay ng kanyang lolo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang talunin ang kalaban kundi ang unawain sila at sabay na umunlad. Malalim na ngumiti si Don Ricardo. Tama yan, Angelo. Ikaw ang dangal ng Pilipinas.
Sa labas ng bintana magandang kumikinang ang nga ilaw Maynila. Ang libu-libong ilaw ay tila simbolong pag-asa. Nangako si Angelo sa kanyang sarili. Patuloy kong pipilin ang tama. Dahil iyon ang dangangang isang Pilipino. Ang desisyong ito ay tahimik ngunit tiyak. At ang desisyong iyon ang patuloy na magbibigay liwanag sa mundo. Si Angelo Reyes isang batang Pilipino sa kanyang tahimik ngunit tiyak na pakilos ay nagbago ang mundo. Hindi siya sumiga o nagwala kundi sa pamamagitan ng isang 10 segundong email na kamit niya ang hustisya. Ito ay isang kwento na nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na lakas tunay na dangal at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Pilipino. Hanggang ngayon kung saang panig ng mundo ang kwento ni Angelo ay patuloy na ikinukwento. At ang mga taong nakakarinig nito ay unti-unting nagbabago. Huwag husgahan ang tao sa itsura. Respetuhin ang kultura. Alamin ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang mang-aaral na ito ay may papasa sa susunod na henerasyon at sa susunod pa. At naniniwala tayo na balang araw darating ang panahon na mawawala na ang kawalang katarungan sa mundong ito. Iyon ang pinakamalaking pag-asa na iniwan sa atin ni Angelo.